Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa bago po nating broadcast ng Makakalikasan Nature Party Philippines. At nagpapasalamat po kami sa ngalan ng liderato ng Makakalikasan Nature Party Philippines sa atin pong bagong partner, ang Imelda Elizalde Foundation, na siya po nating kapartner dito po sa ating broadcast dito sa Elizalde Broadcasting Broadcasting Incorporated company, no? Multi-development company. At ito pong ating bagong programa, kung tawagin natin ay Estado ng Kalikasan at Lipunan. Ako ho si Roy Cabonegro, ang kasalukuyang Pangulo ng Makakalikasan Nature Party Philippines. At kasama ko po rito ang Executive Director ng ating pong Elizalde Foundation, ang ating pong kasamahang fellow environmentalist and greens, si Mr. Chot Velasquez. Chot, gandang hapon. Gandang hapon, Roy, no? Saka si Mr. RST, Mr. Orlando Rabanera. Pleased to meet you, Mr. No? At pati yung ating mga taga-pinig at viewers natin sa hapon ito, ay bumabati rin tayo ng magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga kalikasang hapon. No? Sa mga kalikasang hapon. Natin, diba? Tama yan. Okay, so maganda yung ating topic, ano? Estado ng kalikasan. Ito pong ating programa na gagawin po natin linggo-linggo kada Sabado. Originally, supposedly mga 2:30 na delay lang po tayo ngayon, pero sa mga susunod po na episode ay 2:30 to 3. Isang maiksing 30-minute na summary ng mga kasalukuyang kalagayan ng ating kalikasan at lipunan. Ang magko-co-host po nito, liban po sa aming dalawa ni Chot, ay siyempre walang iba kundi ang tagapangulo, ang chairperson, national chairperson at national leader ng Makakalikasan Nature Party Philippines. Wala pong iba kundi ang ating kasamahang si Ka Orlando Rabanera, o kung tawagin namin ay si Ka Orlan. Magandang hapon, Ka Orlan, at kumusta ka dyan sa Cagayan de Oro? Magandang hapon, Karoy, at kay Mr. Chot Velasquez at sa lahat na nakikinig. No? Isang taos-pusong pagbati sa lahat. Okay, kasalukuyan po tayo ng live broadcast, hindi lamang sa usual na FB Live ng Makakalikasan at ng Green Normal TV. Ngayon po, ang advantage po natin ay naka-broadcast din po tayo sa sa atin pong Elizalde Broadcasting Multi-Development Incorporated. Tama ba? Ako ba? Multi-Development Incorporated. At tulad po na nabanggit ko kanina, ito po ay linggo-linggo po nating gagawin. At hindi lamang po itong estado ng kalikasan at lipunan ang nagaganap po dito kada Sabado. Pinananawagan po namin ang lahat ng mga greens at makakalikasan sa Metro Manila or sa Greater Metro Manila na nakakapunta rito sa bandang City of Manila. Kada Sabado ay 4 to 7, right after nitong ating broadcast. At sa kaso po ngayon, dahil naabutan tayo, dahil inaayos natin yung technical difficulty natin kanina, ay naka-overlap na. Ay may ginaganap po dito sa Broadcasters Lounge ng Elizalde Foundation dito po sa Room 605. Tama, no? Room 605, Trinity Building sa TM Calao, Manila, ang atin pong kapihang makakalikasan. Literal po na kapihan ito dahil kayo po'y magiinuman ng kape. Ngayon po ang fini-feature natin na kape, nasaan na ba yung ating kape? Mukhang ginagamit na. No? Ang ating kapeng fini-feature ngayong hapon dito sa kapihang makakalikasan
ay ang kaping barako na orihinal mula sa Silang, Cavite. Sa mga susunod ay magpapaka-addict din po tayo. Ito ang ating pinipicture na kape, no? Galing po ito sa Silang, Cavite. At sa mga susunod po na episode ay mga ibang kape naman mula sa ibang lugar. Ang Silang po ay ang pangatlong pinakamalaking producer ng kape sa buong Pilipinas. Kailangan din po nating masubukan ng kape ng Mindanao, sa Bangsamoro na siyang number 1 ata, at ang number 2 ay ang sa Cordillera. Kaya sama po kayo dito sa mga susunod na Sabado, 4 to 7. Dalawa po ang segment nitong Kapihang Makakalikasan. Atin lang po munang i-promote, no? Dahil para malaman ng mga tao. Ang una ay ang segment on eco-spirituality at ang pangalawa ay ang segment ng green governance. Politika at faith. Ano bang faith? Paniniwala, pananampalataya. At dahil nagdugtungan na po itong dalawa, itong estado ng kalikasan at lipunan ngayon at ang Kapihang Makakalikasan ay free-flowing na tayo. No? Itutuloy-tuloy na natin. Ang pag-uusap ng dalawang segment ng Kapihang Makakalikasan, pero unahin po muna natin yung pag-outline ng nilalaman ng estado ng kalikasan at lipunan. Nahalaw po ito mula sa report ni Ka-Orlan sa huling National Assembly ng Nature Party Philippines sa kagaganap lamang noong May 28. At ito pong estado ng kalikasan at lipunan na report ay hihimayin po natin sa mga susunod na linggo. Iisa-isahin natin, didetalyehin natin. Pero sa araw po na ito, dahil kasama natin muli si Ka-Orlan, ay bubuin muna nating i-present, no, sa pamamagitan ni Ka-Orlan nung kabuuang outline nitong estado ng kalikasan at lipunan. Ano ba ang kailangang malaman ng mga Pilipino dito man o sa ibang bansa? Ang pagkaalam ko ay maraming nakikinig dito sa Elizalde Broadcasting na mga Pilipino abroad, no? Sa ibang at mga lokal na Pilipino na nandito sa motherland, sa ating mga isla rito na Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre mga Pilipinong abroad na sa ibang bansa. Okay, so Chot, meron ka bang gustong idagdag bago natin ibigay ang floor kay Ka-Orlan para masimulan ng pag-outline nitong estado ng kalikasan at lipunan? Ang isang gusto natin na ipaalam din sa ating mga taga-pakinig na hindi lamang ako ang environmentalist dito, no? Yung ating programa ni Tita Mer, yung kanyang palakayan, Elizalde Broadcasting or EB, palakayan, ang framework nito ay yung 17 UN Sustainable Development Goals. SDG. SDG. So yan ang tinatalakay ni Tita Mel, no? Ito ay Tuesday and Thursday. Ang original na schedule niya ay 10 to 11. So, ngayon medyo naputong yung ating broadcast doon dahil sa ibang mga concerns natin dito sa studio. Pero pagka ito ay naituloy natin, yun ang ating mga pinag-uusapan. Sustainable Development Goals ng United Nations. No? Na also, we want to put yung environment natin doon sa agenda noong Imelda S. Elizalde Foundation. Yeah. Na siyang partner ngayon ng ating program. And by the way, i-clarify lang natin na ito kasi recent na board meeting, nag-agree na ang ating broadcasting studio ay magiging pag-aari na ng foundation. So, kakaroon ito ng merger and acquisition. So, magiging siya. So, pagpapalakad nitong broadcasting ay sa foundation na. Congratulations. Huh? Okay, at siyempre, ang Makakalikasan Organization, yung atin pong non-government organization sa Makakalikasan Alliance, has entered into a partnership with the Elizalde Foundation. At bahagi ng partnership na ito ay itong ating bagong broadcast, itong Kapihang Makakalikasan, at ang pagpapaunlak po ng Elizalde Foundation na maging isa sa mga Green Institute
na kinoconsider natin sa Pilipinas. Ang isa pong Green Institute ay isang foundation na sumusuporta sa mga gawain ng mga makakalikasang nasa gawaing political or electoral sa pamamagitan ng mga pagpopondo, no, ng grant program. At sa pamaraan na ito ay i-access din niya ang mga grants naman na galing sa mga ibang kamukha nating mga Greens sa ibang bahagi ng mundo. Kaya pinuposition po natin ang Elizalde Foundation sa ganitong paraan upang makatulong siya sa pagpupondo ng mga programa ng mga iba't ibang Greens. Hindi lamang ng mga kalikasan, pat na iba pang mga Greens sa Pilipinas. Okay, so wag na ho nating patagalin. Bigyan ho natin ng panahon ngayon si Ka-Orlan na ma-outline po ano ba dapat ang ating pinag-uusapan sa serye na ito ng estado ng kalikasan at lipunan. Si Ka-Orlan po, liban sa pagiging chairman ng mga Kalikasan Nature Party Philippines ngayon, nabigyan po kami ng bagong termino hanggang 2028, siya po ay dating undersecretary ng ating pamahalaan bilang chairman ng Cooperative Development Authority o CDA na may libo-libong miyembro yan, hundreds of thousands mga miyembro sa buong Pilipinas and millions ng mga individuals na kasama sa loob ng cooperative movement. At sa bahagi naman ng kanyang gawaing lokal bilang isang tanyag na makakalikasan, siya po ang chairperson ng dalawang malalaking kilusan sa Northern Mindanao at sa Mindanao in general, ang Task Force Makahalar Bay at ang Task Force Kinaiyahan. Huwag na ho nating patagalin mga kasama, pakinig po tayo kay Ka-Orlan Rabanera, ang National Chairperson at National Leader ng Makakalikasan Nature Party Philippines. Ka-Orlan. Maraming salamat, Karoy, sa iyong magandang pagpapakita sa akin at isang karangalan nga maibahagi ko ang tunay na kalagayan ng ating kalikasan ngayon. Karoy, no, at gusto kong ipaliwanag na malubat talaga ang kalagayan ng kalikasan ngayon, hindi lamang sa ating bayan, kung hindi sa buong mundo. Mga libu-libong scientists, concerned scientists, ang nagsabi na ang mundo daw ngayon ay nasa precipice o nasa bangin ng 6th extinction. Ang sabi nga nila na grabe na talaga ang climate change at alam naman po natin ito sa Pilipinas po. Ang sabi po ng United Nations Food and Agriculture Organization, ang Pilipinas po ay number 4 in the world as the worst hit country ng climate change. Yan po naman ay very glaring. Dito nga sa Cagayan de Oro noong December 17, 2007, 3,000 po ang namatay dahil sa isang gabing pagbaha. Hindi lamang dito sa Cagayan de Oro, doon din sa, alam naman ninyo, sa Tacloban, yung PH Haiyan, dyan sa Luzon, yung mga Typhoon Pablo at iba pa. And so ito ngayon, Karoy, ano nangyari na sa the Philippines is rated as the 4th worst hit country in the world by climate change. Tingnan natin, ano ba talaga ang dahilan? Siguro ang tanong, nasa na ba tayo ngayon with regards to the state of the environment? Ang masasabi ko po, no, tingnan natin ako ang nangyari sa itong mga ecosystems. Una, nasaan na ang 17 million hectares of dipterocarp forest, natural forest. The house of billions, not only millions, of flora and fauna. Nawala na po, based on our studies po, of the 17 million hectares of dipterocarp or natural forest, less than 1 million na lang po ang natitira. Mga about 500,000 hectares na lang. Yun po ay pinakamasakit dahil sabi ng mga environmentalists na if our country has to be safe from ecological disaster, the Philippines being an archipelago of some 7,100 islands, we must have at least 54% forest cover. So less than very much, halos nawala na po. Ito po ang grabing nangyari in the last century. Bakit nakaganon? It is for blame on what you call extractive economy. Alam po mga kasama, noong pong 19th century, there was this big debate in US Senate.
Ang sabi nila, kailangan iwanan natin ang Pilipinas. It is so difficult to colonize a country that is in the other side of the globe. Because that time, wala pa masyadong helicopter, barko pa, it will take them 3 months just to travel to the Philippines. And so along that line, sabi nila, they better colonize Mexico or Cuba. Malapit lang. Pero nagbagong isip nila. Merong isang senador by the name of Senator Larry Hiney. Ang sabi niya, no, we should not leave the Philippines. Because the timber, the forest of the Philippines will supply the timber needs of the world for century to come. And they have the finest timber in the world. Yun po ang nangyari during that time of colonization. After the period of colonization, we have the post-colonization period. At doon, grabing mga loggers. Dito lang sa Cagayan de Oro, 6 logging companies. At based on on the report that we have gathered, kasi noong pong panahon na yon, kami po ang humiga sa karsada in the 90s to barricade logging trucks. Ang sabi namin, we are now offering our lives to stop massive illegal logging. Alam mo, Karoy, lahat na nangyayaring logging dito noon ay puro illegal. Hindi lamang sa Cagayan, sa Mindanao, kundi sa ibang parte ng Pilipinas. Bakit? There are 3 laws, Karoy. Nagsasabi, logging is prohibited in areas which are about 1,000 meters above sea level o sa altitude-wise. 1,000 meters below sea level, walang logging. Yung may mga, tawag namin sa Bisaya, mga bakilid, no? Yung mga slopey areas na more than 50% gradient, no logging. At logging is prohibited to cut itong ating redlawaan, nara, mahogany, because these are the finest trees in the world. Alam mo, mga kasama, mga kaibigan, naubos ko lahat in gross violation of existing laws. Doon kami nagtataka ngayon. Bakit? There's no such thing as rule of law in environment. Dito, Karoy, from 1950s to year 2000, about 50 10-wheelers logging truck are passing Cagayan de Oro. Anong oras? Alas 12 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Bakit? Dahil puro illegal nga eh. Ang kada logging truck, merong escort na armed men with AK-47 or Armalite. Tapos, ang nalaman namin, lahat na checkpoint, bayaran, 5,000 per truck. Kaya, ang ginawa noon namin, Karoy, nagbarikada kami, gumikarsada. And knowledge done, then President Joseph Estrada in year 2000 came and he ordered the stoppage of massive illegal logging when we have proven to him na, sir, ikaw naman ay man of the masses, nakita mo, nagbabarikada dito, mga mananagat, mga magsasaka. Sir, ang kanilang mais, dapat mamunga na, hindi. Parang sibuyas na lang ang laki, wala talaga. And so, nung sabi na prove namin na illegal, he ordered then Secretary Cerillas to stop logging. Sa puro pala ito illegal. Sabi ko, sir, no, just stop. They did not do what they have supposed to do. Ano yan? Sir, nasa kwan nila yan, ECC, Environmental Compliance Certificate, na they have to replant. Karoy, walang nag-replant. And so, siguro next time I will show to you yung mga pictures from the helicopter. About 200,000 hectares are actually denuded because of this massive illegal logging. At alam mo, Karoy, nakasindong because according to expert, 1 inch of rainfall in the 200,000 hectares, pagdating sa 200 hectares Cagayan de Oro, 1 meter na. So noong sindong 10 meters, 10 inches, pagdating sa Cagayan de Oro, 7 rivers going to Cagayan de Oro. Ibig sabihin, 10 meters. Yung ganun po ang nangyari. Kadumal-dumal ang nangyari. Kaya, makikita po natin na we have lost ecological security already. And so that is a lagging. No? Pero tingnan natin, yung environmental catastrophe, hindi lang. Ang nangyari talaga, yung sinasabi ni Pope Francis sa Laudato Si, hear the cry of Mother Earth. Ang dami nang umiiyak ng mga birds, ng mga trees, ng mga flowers. We have not heard them. Bakit? Yun po ngayon ang pinakamasakit. At saka, with that, after massive illegal logging, ano nangyari next? Alam mo, Karoy, I'd like to report to you a very important discovery. Dito pala sa Mindanao, 72 kinds of top quality minerals from gold, silver, copper, and what have you.
So what have they done? So doon namin, kaya nga kami noong year 2013, after Sindo nga, we actually, we applied for ating mga lawyers dito for the writ of kalikasan. And then 10 agencies were members, and yours truly was then appointed as the head of that task force. And so we can use the helicopter, the AFP, the PNP, the DNR, EMB, at saka Bureau of Immigration, and other agencies of government, including DILG and LGUs. Ngayon, nagagamit namin ang mga helicopter. So what we did to stop illegal mining, pumunta kami sa isang campsite lang. Pagpunta namin doon, Karoy, nakita namin sa lamisa pa lang, sa campsite, puro Armalite, puro AK-47, sa ilalim, puro bomba. May mga shabu pa. Nakita namin, hinula namin. At sino ang nahuli namin, Karoy? 5 incheck Chinese miners. Ano ang kanila? Ano ang kanilang ginagamit? Mga bako, mga bulldozer. Tapos ang kanilang pinanghawakan, Karoy, ay only visa, tourist visa. Hinuli namin. And so, we charged them with, illegal mining. Alam mo nangyari, Karoy, we were so shocked na pagkahuli sa kanila, hinanap namin, after 1 week, nawala. Bumalik sa China, sinamahan pa ng isang kagawad. Would you believe that? Back to China. Say ko, bakit? Doon namin na-discover na ang mga official para rito, mga kagawad, 200,000 every month from the loggers, from the miners. Ganon. Pinagbili naman. Is a massive violation of environmental laws. And so along that line, Karoy, tingnan mo, anong nangyari? The state of the environment, well, you go to Bohol, meron silang Chocolate Hills. You go to Cagayan de Oro, we have Chocolate River, Ipunan River. Hindi na yan, na-clear. Ngayon, what happened, Karoy? Na massive siltation. Pumunta lahat sa Makahalar Bay. Namatay ang Makahalar Bay, one of the richest bay. Ang sasabi ng mga nanagat nun, mga member namin, sos noon, Orlan, 1950s, 1960s, ang mga isda na ang dumulukso sa aming mga bangka. Ngayon, kahit mangisda ka ng ilang oras, hindi na kayo makapangisda. Sayang ang gasolina. Wala na. Pinatay na nila ang coral reefs, ang mga mangroves, at ito, mga industries, Karoy, they are just treating the bay as their waste pit. Wala silang mga pollution device. Kaya yan, Del Monte rito, niralihan namin yan. Bakit pag kayo, naglalabas na ng mga pollution sa dagat, nag-yellow ang dagat, maraming mga lumulutan na mga isda. So we have to again mobilize against a massive pollution. So makita natin, massive illegal logging, massive illegal mining, tapos pollution. So along that line, based on our studies, state of the environment, sa 13 major bays in the Philippines, mga kaibigan, 13 out of 13 major bays, 10 are dead already. Biologically, wala nang isda. Kaya nga, ang nakakaawa, maiyak ka talaga. Kasi kuminsan din ako tumitira at saka ikaw, Roy, nakatira ka rin dito sa Makahalar Bay. Nakita mo naman, umiyak na ang mga mananagat dahil actually patay na ang dagat. And so, it's not only here in Cagayan de Oro. It's also true in Butuan Bay, in Iligan Bay, and everywhere else in the Philippines. Kaya nga, the poorest of the poor now are our mananagat. Thousands of communities of the fisher folks are now the poorest of the poor because of this, kalagayan. So after narrating to you, ano nangyari sa ating, sabi sa Bisaya, kalasangan, tapos sa ating mga minerals, kasi ang wealth po ng ating country, Karoy, is not only limited above the ground, Kita mo. Alam mo, meron akong bisita noon dito in the 90s, no less than an environmentalist from California. Nag-stay siya rito sa Mount Kitangla Range ng 3 buwan. In the 90s yun, Tapos, ang sabi niya sa akin, meron kaming summit sa US, nag-report siya. Would you believe that? Sabi niya sa kanyang makasamang environmentalist. Ito Karoy, sabi niya, sa 5,000 hectares ng Kalatungan Range at Mount Kitangla Range, ang nakita kong flora and fauna are far higher than the total flora and fauna found in 1 billion hectares North America. Ganyan kayaman, Karoy,
ang ating bansa. We're oozing with ecological resources. Yun ang report niya. That was in the 90s. Meron pang mga ganon. Alam mo, Karod, sabi na doon ka lang makita ng mga monkey-eating eagles, mga tarsiers, mga sinabi niya lahat. Dito wala kang makita sa Amerika. Tapos nag-compare pa, sabi niya, bakit? Ilan ba ang kwan? Dito in the US, we have about 300 species of plants and trees. In the Philippines, sabi niya 8,000 in the Philippines. Wow, ganun pala kayaman. Tapos ang sabi niya, you know what? The wealth of the ecological wealth is not just above the ground. Beneath are minerals, 72 kinds of minerals, top quality. Kaya ang mga incheck, mga other Koreans are there, mining in cohorts with mga oligarchs. Yun ang sinabi nila. Ano ngayon? Sabi, Orlan, bakit nangyari yan? Where is the role of law? That is the reason why we have to use direct action to stop this illegal mining, illegal logging, at saka sa Suriname din. Alam mo, Karoy, mga kasama, the UN FAO, the president by the name of Mr. Dr. Ken Carpenter, ang sabi niya sa kanyang report, the Philippine archipelago is the center of marine life on Earth. Wow! Ganyang kayaman, Karoy, ang ating archipelago. Kaya tinan mo ang West Philippine Sea, inaagawan tayo naman ng China. Pero noon pa yan, ang dami na talagang kumukuha ng ating wealth. Kaya ngayon, ang nangyayari ngayon, we are so oozing with ecological resources, not only over the land, beneath the land, but also sa ating dagat. Ang tanong, ano na nangyari? Bakit nawala lahat? Kawawa nating mga mananagat. Ay, pastilan, Karoy. Yun na nga nangyari. What really happened? I think that should be explained. Ngayon, why did the loggers did not do replanting? Alam mo, Karoy, ito nangyari. Based on our research, one shipment of logs alone, one shipment lang will earn a logger 360 to 400 million. Noon, malaki na yan. Pinakamalaki na yan. Pero ang tanong, ito ba ay binulsa lang ng mga loggers? Naging mayor, ang isa naging governor, naging congressman, ang isa naging senator pa. Bakit? Because ganito pala ang election sa Pilipinas, buying votes. So yun ang pinakamalaking tanong. Why was it na ganun ang nangyari sa isang bayan oozing with ecological resources? And so along that line, ang aming na-discover, Karoy, hindi lang pala sa kanilang bulsa. Kami, pinipiriso kami noon. Alam mo, several case. Inaresto ako for barricading logging trucks. Priso. Tapos sabi ko, bakit, Orlan, wag kang magtaka? Kasi yan sila lahat bayaran, from police to judges. Lahat. Yun pala yun. So, yung Karoy, I'm just trying to, now, do I have proof? Yes, I have proof on this. Kaya ngayon, Karoy, ngayon ang kawawang-kawawa ngayon, ang mga indigenous people ngayon. So, ang tawag natin, agaw gubat, agaw tubig. Ngayon, mga Karoy, ano nangyari? Agaw lupa. Agaw lupa ngayon. Tingnan mo ang Mindanao. The choice of lands, more than 200,000 hectares, Karoy, ay pag-aari na ng mga transnational corporations. At ikaw naman ay nakapunta rito, nakita mo paano sila inagawa ng lupa ng isang korporasyon. Ang pangalan niya, Kiantig Development Corporation, owned and managed by the incumbent mayor of Quezon Bukidnon, best friend ni Duterte. Yan nangyari. Nakakuha na kami ng certification from NCIP, signed by Allen Capuyan before when he was still the NCIP chairman, and 6 administrators, giving the land to them. So, papasok na sana sila. Bakit? Nasaan sila? Nakita mo naman, sa tabi ng kalye sila, 1,000 families of the Manubo Pulingayon tribe nakatira sa beside the highway under shattered tents, eating only kamuti once a day. Ang mga anak, ang mga parents nila, magulang nila ay natutulog, nakatali ang kanilang mga paa sa bed. Bakit? Kasi 5 na ang nasagasaan. Kaya ngayon, ang problema ngayon, nung sabi namin, ipapasok naman ninyo sa 4 hectares lang para naman makatanim din sila. Kasi kanila ang lupa 1,000. Sabi nag-meeting kami with the mayor at with the AP and PNP and NCIP. Sige, we are allowing them to enter. Nandun ka. Ano nangyari, Karoy?
pagpasok. Kasi doon lang, nakita mo na kung anong papasukan, 4 hectares lang. O nakita mo na doon ka, kamuti ka pa katamaan ng bala. Barrage of bullets rained upon us. Ilan ang tinamaan? 5. Ano ang ginawa ng PNP at AAP? Nanood lang. Kasi mayor daw yan. Ay, ganun pala yan. At it was election time. That was April 19. 1 month before election. April 19, 2022. Mag-election na. They should have not brought guns. That's illegal. Wala nangyari. And so along that line, nabigay na ba ang lupa? Nakakuha na tayo, Karoy, ng decision from the Supreme Court na kanila ang lupa. Hindi sila makapasok kasi ang kanilang international lawyers came up with certiorari. Ganahan nandun sila, Karoy. Yan, iyak lang ng iyak sila. Wala na. Agaw lupa. Ano na naman sa ibang lugar na pinunta natin? Nandun po ngayon, nagtatago dahil kinukuha na ang kanilang ancestral domain by the hundreds of thousands, by the military daw, military reservation. Pero military reservation ba? Hindi. Nakita namin, nag-sign ang kanilang head dito sa Camp Kibaritan with a certain corporation na transforming their areas into hybrid plantation. Ganun pala yan. And so yun po mga kasama nangyayari ngayon. Sa lupa naman, agaw lupa, transforming our land into massive plantation. Ito nakakatawa eh. Bakit? These are eliminating our agricultural lands. Alam mo, Karoy, mga kasama, ang atin pong bayan is the biggest rice importer in the world. We are importing 2.5 million metric tons of rice every year. Ang China na 1.5 billion Chinese, only importing 2 million metric tons. Kasi ang ating mga lupain ay purong plantation, mga what you call pinya, saging, pangapampuwet. Saan yan pupunta? Para ba yun sa atin? To satisfy the consumerist needs of the people in advanced countries for them to earn dollars at the expense of our people. So along that line, ang conclusion namin, Karoy, the enrichment of the powerful oligarchs and corporations in cohorts with powers that be means the disposition and impoverishment of the Filipino farmers, especially the indigenous people. And so I can cite so many instances, Karoy, no? Yan talaga nangyari. Ngayon, tumitindig sila. To resist, resist ka dyan. You will be retagged. At pag ikaw ay you are persistent in your stand, you'll be killed. Alam mo, Karoy, in the last, from 2016 to 2024, ang pinatay nila, 101 chieftains, including a pregnant woman and a 5-year-old boy. Because fear is their means of, instilling fear is their means of land grabbing. Ngayon, ang iba nito, Karoy, mga kasama, nag-report lang sa akin. Kasi chairman pa ako ng CDA, chairman, kahapon, ikinarbest ang aming mga crops. Sinarbe, bakit hindi sinaway? Puro armado. Litatuhan ninyo. Pagka December, that was December 12. Sabi ko, December 15, punta kayo rito, mag-isang conference ako with some cabinet members sa TESDA noon. And so along that line, December 13, alas 6 ng hapon, tumawag sila. Chairman, yung kausap mo hindi na makapunta sa December 15, pinatay na kanina. Nalaman ko, ang isang landlord nagbayad ng 100,000. Nag-agawan ang 5 killers. Pinatay kaagad sila. Yung isa pa, Karoy, doon sa Kwan, si Bailea, taga San Fernando. Ang kanya, tumindig siya para hindi agawan ng tubig. Pumunta lang sa Valencia, pinatay. So ang tawag dyan, agaw lupa, agaw tubig, agaw buhay. Karoy, ito ay na-picture na, no? Nakuha na natin yan. Pero walang action din talaga. Kaya yan ang Kwan, yan po ang nangyari. And so along that line, when you say we have lost our ecological integrity, Karoy, not only that, we have lost our food security because hundreds of thousands of our lands, the choices of lands, have been converted into massive plantation at our own expense. Kaya, Karoy, nasa TV yan lately, 12 million Filipinos are hungry every day. 12 million at that. Ang sakit naman. In a land that is oozing with ecological resources, 12 million are hungry. Tapos dito, according to the study of the Food Nutrition Institute under the Department of Agriculture, 85% of the Filipino children are malnourished. Would you believe that?
And so ito po ang pinakamasakit mga kaibigan. So when you talk of ecological integrity, you also talk of food insecurity. You also talk of malnutrition. Karoy, ito ang pagpapaliwanag na ano na talaga ngayon ang kalagayan ng ating kalikasan na wala na, pati ang ating food security na wala na. And so along that line, ito ngayon ang analysis namin, Karoy, no? If I may, have still that time. Nangyari ito kasi hindi pala ito nangyari. Nung pumunta ako noon as chairman sa other countries, ang nangyayari pala sa Pilipinas ay nangyayari din sa India, sa Pakistan, doon sa ibang other countries. Bakit? Kasi ito palang tawag dito, Karoy, corporate globalization. Ang kuwan pa lang, ang pinakadahilan po ng pagkawala ng ating ecological integrity po ay ito na tawag nating corporate globalization. Corporate globalization. Sacrificing Mother Earth to the altar of greed and profit. Kaya ang prinsipyo nila, Karoy, is profit over people. Kaya tingnan mo, sa Somalia, everyday, tumatakas ang mga Africans kasi gutom na, kahit na malunod sila. At saka sa other countries. Kaya ang nangyayari ngayon, ang mga corporation, Karoy, they cannot enter Puerto Rico, Costa Rica. You can Google that. Because they are causing cancer. Ay, ito ngayon ang katotohanan, Karoy. No, alam mo naman yan, I'm going around Mindanao. Punta ka sa Kidipawan, halos lahat ng mga bata pinapanganak, wala ng daliri, wala ng ilong, wala ng kamay. Kasi pag ikaw ay buntis, uminom ka sa watershed, the baby will be affected. And if you are not, if pregnant, ang tao magkaka-cancer. If you go to the hospital now, ang tumaas na ang cancer all over Mindanao. Bakit? Kasi noong kinausap ko ang mga agriculturists, being the chairman din of CDA, they cannot deny. Sabi ko, you tell me the truth. Kada hektarya, ilan ang inyong ginagamit na fertilizer, chemical, herbicide, pesticide? So, doon bumulta sa akin, Karoy. Sa 200,000 hectares, as if we are dumping to our water table, 2,000 dump trucks of poison every day. Pumupunta yan sa rivers, kaya sa 25 major rivers in the country, 15 are already polluted. Watersheds natin, Karoy, all are polluted. Kaya pag uminom dyan, kita mo naman ngayon, tag-init, grabe na ang pagkawala ng ating mga tubig. Yan po ang ating kalagayan ngayon sa ating kalikasan. Polluted na ating mga watersheds, polluted na ang ating mga rivers at mga bays, patay ang ating mga ecosystems. So that is so yun, Karoy, ngayon ang nangyayari na pinakamaluba, pinakamapait. Now, how do you correct this? Well, I salute the Elizalde Foundation, no, for giving us this opportunity to awaken the Filipino people. And I salute the Makakalikasan Nature's Party of the Philippines. Kasi po, ang nangyayari ngayon, para yatang all the mainstream media are not discussing this except the Elizalde Foundation. Oh, sinasabi pa ito nila kung anong pagkapatay ng ating mga kalikasan. Because that is the problem, the profit-driven media except the Elizalde Foundation. Yan po ngayon ang nangyayari, Karoy. So natutuwa po ako na nabahagi ko na ito lahat at kung meron pang opportunity later, I can elaborate more on this and I can cite so many pictures. I can even present mga pictures ng mga pinatay including a 5-year-old boy, itong mga chieftains dahil they stand firm. Kasi, Karoy, itong tinatawag natin sa eco-spirituality, they may be primitive, but they are ecologically and culturally advanced. Ang mga lumads, they are advanced. They say oneness with nature. Alam mo, ito nakakatawa eh. Look at during the time of the pre-colonization period. In the Philippines, we have the 8th wonder of the world. Itong rice terraces, di ba? Ngayon, sa aming pag-study, doon ko nakita, their oneness with nature. They know, Karoy, when to plant by just looking at the Big Dipper. If the formation of the stars would show that as if water will flow, it is time for them to plant. Water will flow. Ano ibig ko sabihin yan, Karoy? Oneness with all of God's creation. With the stars, with the environment. Oneness. Karoy, nawala ang oneness. Napalitan ng greed.
sacrificing Mother Earth to the altar of greed and profit. And so along that line, it's about time, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, na ang tagal po nating natulog. Nawala na ang ating kakahuyan, ang ating sabay-saya pa kalasangan, ang ating katubigan, ang ating watershed. So where are we now? Ito, Karoy, no? Alam mo naman yan, based on our studies. Very soon, the sea level in the world will rise up. And from 7,100 islands will just be 300 islands now. You know that. And very soon, the Filipino people will go hungry and many will die of famine. Kaya nung ako'y chairman pa ng CDA, I'm telling that, I'm questioning si Senator Cynthia Villar in a Senate meeting. Ang sabi ko, the rice tarification, the cheaply grown rice from Thailand and Vietnam to enter our Philippines. Sabi ko, why? Ganito po nangyari. During the time of the Asian Free Trade Agreement in 1997, signing of the AFTA law, the King of Thailand, pagbalik niya sa Bangkok, he took off his robe and his crown and he worked as a farmer. At sabi niya sa mga magsasaka, do not use chemicals. It kills the integrity of the soil and the beneficial insects. If possible, do not use tractor because the emission of the tractor of the carbon dioxide will deplete the ozone layer. So use Carabao. Alam mo, as a king, he was obeyed. Alam po ninyo, Karoy, I'd like to tell you the truth. No? They were able to lower down the production cost of rice to only 5 pesos per kilo. And so, ang mga Pilipino, we are tied up to conventional agriculture, tied up to so-called high-yielding varieties na wala na yung ating mga dinorado, asusina, mga organic natin, mga varieties na palitan. So, we have to use massively chemicals because during those years na Masagana program, si Tangko pala ay manager ng Planters product. Kaya inorganic sila. Lahat yumaman sa pagsasaka. Mga fertilizer dealers, mga middlemen, except yung nagpainit at nagpaulan mga magsasaka. Kaya ang sabi ko kay Senator Villar, Ma'am, why did you allow that cheaply grown rice to enter the Philippines? Shut your mouth or you go out. Ay, ganun pala yan. And so along that line, alam mo ka, I'll tell you the truth, no? As part of my, where are we now? Ang daming nagpakamatay ng mga rice farmers. Baon na sa utang because of that. Rice tarification law. Eh, nung ginawa natin mga kasama, we still voted for her to be number 1 in the Senate. Ganyan pala ang mga Pilipino. Kaya nga ito nakakatawa eh. Alam mo, Karoy, sa bawat 4 na magsasaka sa Pilipinas, 3 ay umalis na. Nagpa-janitor na, nagpa-driver na, nagpa-waiter na sa syudad. Isa na lang ang natira because wala na eh. Yan ang nangyari sa state of our environment and agriculture. Kaya, President BBM, please look at this state now. Kasi kayo invite ng mga foreign investors. Ninanakawan tayo ng mga lupa niyan. Ano ba, tinan mo, Karoy, pupunta ka rito. Thousands of farmers doon sa mga Ilocano settlers. Every day, 2 corporation, tinatraktor ang kanilang mga 500 hectares na mga lupain na tinaniman na ng mga gulay, ng mga tubo. At lahat sila nagsusupply sa Cagayan de Oro, sa Davao, ng cabbage at ng mga other vegetables. Ngayon, hindi naiyak na sila, gutom na. Tinatraktor araw-araw ng mga corporation. Bakit? Gusto silang paalisin. Ganyan po ang nangyari ngayon sa State of our Environment. Even the farmers who are just doing their job as farmers to provide food because they're called unsung hero, ninanakawan ng lupa ng mga lalaking corporation. O Karoy, pwede ko ba sabihin ito katotohanan? I have some pictures. Every day, tinatraktor nila. Mayroon ba silang magagawa, Karoy? Wala. Iyak lang ng iyak. Bakit? Nandun ang PNP, nandun ang EEP supporting the corporations. Ay, ano ba itong bayan natin? Kaya sabi ko kay Secretary Gibo Teodoro, Sir, can you please investigate? Is it now the function of the military and the PNP to support the corporations? Hindi ba in a sovereign Republican state, democratic state, sovereignty lies with the people and all governmental powers emanate from them, not to the corporations? Bakit ganun, sir? Iyak na ng iyak. Kaya ngayon ang nangyari, Karoy, please ipadarating mo ito sa lahat talaga, no? Because veritas liberavit vos, the truth shall set us free. Mga kasama, no? Maiyak ka talaga. Ang mga bata gutom na.
sila wala nang magawa, wala nang pagkain. Tinaktor ang kanilang mga sakahan. Pinagura nila yan, nag-invest na sila doon. Tinatraktor lang ng ganon dahil inaagawan sila ng lupa. Yan po ang katotohanan. Ang so ngayon, agaw kalasangan, agaw dagat, ngayon agaw lupa na. And if they would stand up for their rights, they are being killed or harassed or imprisoned. Yan ang katotohanan, Karoy. And so, I have this opportunity now to say this. Wala pa, Karoy, wala pang media except the Elizalde Development Foundation na nagsasabi ng katotohanan. Kasi lahat dito, mga mainstream media, bayaran din ng mga mayayaman. Yan ang totoo. I'm not afraid to say that. Na broadcast ba ito? Wala. Kaya, I am taking this opportunity, mga kaibigan, to now send this message through this foundation po. Kasi it is about time, Karoy, nasabi natin ang katotohanan. Veritas liberavit vos, the truth shall set us free. Ito po mga katotohanan, mga pinatay. Where is justice, Karoy? Where is the rule of law? Ang kalikasan po natin ay nasakripisyo na sa altar of greed and profit by these corporations. Tapos tatawa-tawa lang tayo. Tapos yung ating mga politician ang gagaling magsalita, wala namang ginagawa. Yan po ang katotohanan. Kaya ngayon, sabi mo, Karoy, Orlan, punta ka rito. Hindi ako makapunta dyan. Ang dami ko ng debtors dito. And so along that line, Karoy, I'll tell you this. Bahala na anong mangyari. Kasi totoo naman to. Even if you will come here now, saka si Chot, punta kayo rito. Tingnan ninyo ang nangyari ngayon dito. Kawawa. Araw-araw. Tinatraktor ang kanilang mga katubuhan, kagulayan, wala na. Ngayon, magkuhan sila, iyak sila. Merong tumindig lang para mag-stop. Binugbog. Kita mo yan? Nagtanong lang, bakit? Binugbog. Nandun pa ang PNP at AFP. Binugbog. That is a crime. Why are they doing this, Karoy? Kaya are we living in a civilized country? In a Christian country? Yan ang tanong ko ngayon. Bakit ito nangyari? I can cite so many. Yung mga tumindig para protektahan ang kanilang kalupaan. Pinriso. Pinuntahan ko ang kwan doon sa Talakag. Sabi ko, Sir, Captain, why did you imprison? In PA daw. Ha? Bakit daw? Sino nagsabi? Barangay Captain. Sir, ang Barangay Captain ang nag-agaw ng lupa nila. Sir, Chairman Pakasalino, release him or I will report you. Nirelease niya. Tapos sabi pa sa akin, Karoy, Chairman, ito pa 50, huliin daw namin. Sabi ko, punitin mo yan, ha? Hindi yan mga NPA para lang makakuha kayo ng mga lupa nila. You red tag them. Dito, Karoy, pag pumunta ka, papakita ko sa inyo, ang mga IP's land, meron na mga red flag. NPA ba sila? Hindi. Pero may red flag. Anso, punta ka rito, Karoy. Chot, punta ka rito. Ipakita natin sa TV program kung paano inagawan ng lupa ang mga katutubo dito. Sila ay now the poorest of the poor. Kaya, Karoy, ito ngayon ang natin, ang ating adikain. Ipaglaban po natin ang karapatan ng mamamayan, ipaglaban natin our oneness and interconnectivity with nature. Kasi naniniwala ako, Karoy, oneness and interconnectivity with nature will enhance our values. Pagmamahal at paglilingkod, hindi maximizing materialism, consumerism. Kasi, Karoy, no, as ending, ano ba talaga ang dahilan nito? Because according to Oxfam study, Chot and Karoy, ano ang sinabi nila? The high veneration to the profit motive has already captured the mindset of all governments, all institutions, all universities, and even of religious groups. Puro na lang pera, fame, wealth, and power. These are their illusions. Kaya sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, wealth, fame, and power are meaningless, utterly meaningless. Ang importante, through this program, Karoy, ipaglaban natin ang katotohanan, pagmamahal at paglilingkod, at pagmamahal sa kalikasan po. Yan ang tunay na diwa ng buhay. So maraming salamat, Karoy, no, at bigyan ako, Chot, nabigyan ako ng panahon na may pahayag ito lahat. Kasi gusto ko itong ipahayag noon pa, pero wala nakikinig na media rito. Kayo lang. Maraming salamat, Karoy. Maraming salamat, Ka Orlan. At ang atin pong balak gawin dito po sa ating estado ng kalikasan at lipunan ay tuloy-tuloy na reporting. Isa-isahin ang bawat isang na-mention ni Ka Orlan
At siguro sa bawat episode, kung may mga bago pang issue, ay introduce natin. Pero sisimulan natin yung mga na-mention ni Ka-Orlan, no? Ipuput together natin lahat ng pruweba na alam natin. Kakapanayamin din natin ng mga concern ng mga tao. At upang maging fair, ay titingnan din natin kung makakapanayam natin yung mga nasa kabilang bahagi naman ng usapin. Yung mga na-mention ng mga ng mga personalidad, yung ating mga institusyon na ng mga na-mention, upang mas maintindihan, no? Maging hindi tayo maging bias, maging fair tayo. But at the same time, it's very important na yung outline na binigay ni Ka-Orlan. Kasi madalas, alam nyo po, madalas mali ang sagot kasi mali ang tanong. Kung ang framing ng iyong pag-analisa ay mali, syempre, ang resulta ng iyong analysis ay mali din. So pag tiningnan natin ang problema ng kalikasan, kasi ikaw ang may kasalanan eh. Ikaw ang mamamayan ang nagkukulang eh. Hindi ka nagtatanim eh. Ito yung isang trap, no, na ino-offer sa atin na madalas na mababaw na pag-analisa ng kalikasan, no? Ang kanina binigay ni Ka-Orlan, nagsimula sa extractive, napunta sa usapin ng pagkain, napunta sa usapin ng lupa, napunta sa usapin ng human rights, ng ownership ng lupa, control ng lupa, napunta sa malgovernance, and eventually napunta sa mga influence ng transnational company, o yung tinatawag na corporate capitalism, no? Na globalize. Hindi lamang ito pwedeng i-isolate sa global na pananaw ng mga pangyayari. At ang ugat nito ay nag-uugat sa values, nasa pananaw, no? Mga perspektibo, nasa pananaw. At dito rin dapat nagsisimula ang solusyon. Yan ang sinasabi ni Ka-Orlan, na dito rin dapat magsimula. Pero kailangan meron tayong pagpapahayag ng komprehensibong alternatibo. Mula sa value, papunta sa pamamahala. Hindi pwedeng ang sagot mo lang ay magtanim ka ng puno. Nakakatulong po ang pagtanim ng puno, pero hindi po yan nakakasagot sa ugat ng problema. At ito pong ating estado ng kalikasan at lipunan ay magiging iba sa tulong ng Elizalde Foundation dahil uurukin natin itong mga issue na ito hanggat makahanap tayo at palawak ng palawak ang mga nakakaunawa at umaaksyon na yung root cause ng ating problema sa kalikasan ng ating pong sagutin. Huwag ho tayong mababaw kasi pag mababaw tayo, mababaw lang din ang makukuha nating solusyon. Huwag tayong matakot kasi nasa tama tayo. Ang dapat matakot ay yung nasa mali. Anong buhay ba ang pwede mong ipagpatuloy kung walang saysay ito? Kailangan may saysay po ang ating buhay. Ang isa po sa pinakamahalagang saysay ay ang saysay ng katotohanan. Pangalawa, ang saysay ng pagserbisyo sa iba, lalo na ang pinakamahihirap sa atin. Lahat po yan mahanap ninyo sa usapin ng kalikasan sa ating bansa. Kaya kami po sa mga kalikasan na nanawagan sa amin pong mga kapartner unang-una na maglakas loob po tayo. Huwag po tayong matakot. Nasa tama po tayo at nasa tamang panahon ng atin pong gawain. Ang ating pong mga kasamahan dito si Elizalde Foundation at si kasamang Chot na siya rin namumuno ng mga ibang mga makakalikasang organisasyon tulad ng Aksyon Kalikasan at ang Luntian Center for Environmental Governance. Lahat po tayo marami pong gawaing kailangang gawin, pero nagsisimula po yan sa tamang pag-aanalisa. At dito po maaring makatulong itong estado ng kalikasan at lipunan. Chot, ano ang masasabi mo dito sa ating gagawin? Kaya ba natin to? Yung challenge sa atin ay napakalaki. Tapos yung kinukwento ni Ka-Orlan, no, ay parang kwentong sa libro at pelikula noong 1940s, no? Pero ito ay nangyayari sa kasalukuyang panahon, eh, no? So parang kung nandito ka sa Maynila, hindi mo naiisip na may ganyang nangyayari sa kasalukuyan. Parang it's a remote thing na merong ganyang nangyayari pa sa ating mga sa probinsya, no? So nakakalungkot. Pero actually, ano ba,
Hindi, kahit dito, hindi masyadong malayo sa specifically sa may Batangas sa ano, yung mga po natin. Ito, yung area dito sa Nagsaulay, Batangas. Pwede. Portion na Verde Island. Ito yung center of the center of Marine. the world's marine biodiversity. Okay, sige. So, itanong pa rin ha. Itanong pa rin ang oras para maaga tayo makaalis. Maaga kami makaalis dito at ano namin siya. Nasamahan. Mahagip. Luzon, Visayas, nangyayari sa Mindanao, nangyayari sa West Philippines. No? At pati yung nangyayari din doon sa Philippine Sea. Sa isa pa. Yan. So, palagi ko magandang programa. So, may bibigay ko na ngayon yung suporta ng Punta na lang kami dito. kaya ating itutuloy itong para 2 hours lang natin. Yung lahat ng mga resources na pwede natin ma-access para masuportahan natin itong programang ito. So yan ang commitment na bibigay ko sa end ng email development. Maraming salamat kasamang Chot. Yan lamang naman po ang ating pong unang maiden episode upang malaman po ninyo ang nilalaman nitong programa, ma-anticipate ninyo ang mga susunod. Tandaan po natin, kailangan hindi lang namin basta tanggapin kung anong sinasabi. Kailangan maging mapanuri tayo, lahat tayo. Kung kaya't yung lahat ng sinabi ni Ka Orlan, we will take it with a grain of salt. Ibig sabihin ay iimbestigahan, pag-aaralan, ihimay-himayin. At dahil tayo ay mga broadcaster, nasa media, kailangan hindi iisang pananaw lamang. Kailangan tingnan din natin yung ibang mga pananaw dahil baka may mga perspektibong kailangang makita. Gayunpaman, hindi po pwedeng hindi tayo manindigan so kung ano yung halaga sa lahat. So, kailangan manindigan tayo sa interes ng nakararami. Manindigan tayo sa unahin ng interes ng mas mahihirap, ang mas duka sa ating lipunan. Hindi ho pwedeng hindi tumindig ang nasa media sa ganitong mga fundamental truths. Hindi dahil sa media ka ay nasa gitna ka lang. Kailangan mong panindigan ang katotohanan. Kailangan mong panindigan ang hustisya. Kailangan mong unahin ang kapanganan ng mas maliliit, mahihirap sa ating lipunan. Moral tawag dyan, prerogative ang tawag doon. Yung usaping moral siya, usapin ng tama at mali. It's a moral imperative. At ang atin pong uri ng pag-iimbestiga dito po sa kalikasan, estado ng kalikasan at lipunan, ay dala-dala po ang mga values na ito. Kaya meron po ditong ang mga kapwa Pilipino sa bansa ka man. Thank you. Kailangan gawin dito sa research, sa mga missions. Kung kailangan puntahan ng Northern Mindanao, kailangan din puntahan ng ibang mga rehiyon kasi hindi lang po dito nangyayari ito. Ang agaw buhay lupa at yung mga agaw kabuhayan, agaw lupa, agaw buhay na sinasabi ni Ka Orlan, yan din ang sinasabi sa Palawan. Yan din ang sinasabi sa Bicol. Yan din ang sinasabi sa Western Visayas, sa Batangas, sa Calabarzon, sa Mimaropa. Ang dami-daming pong bahagi ng Pilipinas. At ito nga po ang kailangan nating ma-realize ng mga tao. Paano po connected itong mga to? Ano po ang underlying factor? Kaya nananawagan po kami ng inyong suporta. Hindi po namin kaya mag-isa ito. Napakaliit po namin na outfit. Napakaliit po namin na kami po yung mga normal lang na tao, no? Mga tulad lang po ninyo, no? Pero kung tutulungan niyo, malakas po ang loob namin. Hindi ho kami natatakot bumangga sa mga ganitong problema.
Kung buhay lang namin ang kapalit, sige. Kung ang kapalit naman ito ay para sa mas marami. Pero hindi ho namin kakayanin mag-isa, yung po ang sinasabi namin. Kaya dito po sa unang sa ating maiden issue, ang main message, malakas po ang loob namin, pero palakasin nyo palalo sa pamamagitan ng inyong suporta. Okay? Sa inyong suporta. Kayo po'y kumontak sa amin para magkaalaman tayo ng mga pwede po nating gawin. At ngayon pa lang, nagpapasalamat na ho kami sa Elizalde Foundation sa lakas po ng inyong loob din. Maraming salamat po. Ang oras pa na natin ay maiksi sa isang oras. Oo nga, umabot pa na tayo ng isang oras. Kala mo 30 minutes. Isang oras. Okay, ang siguro yung bahagi ko, ilalaan ko na lang upang i-mention ito pong yung marami po tayong mga tinutulungan na organisasyon. Isa po rito ay ito pong Ziva Foundation, Co-op. Itong ang Ziva po ay dito po sa Lasam, Cagayan Valley, no? Sinundungan Valley Agricultural Cooperative. Sila po ay gumagawa ng mga ganitong produkto na mga magsasaka sila at mga indigenous people na naka-cooperative. Marami po sa kanila ay mga rebel returnees, mga dati pong nagrebelde, nagbalik loob at nagninegosyo na lang sa pamamagitan ngayon ng kooperatiba. Kaorlan, nung nalaman nila na ikaw ang chairman ng mga kalikasan, tuwan-tuwa sila kasi kilala ka pala din. Hindi nila akalain na environment rin na tulad nila. So ito pong produkto na ito ay atin pong ilalagak po sa sa lounge ng Elizalde Broadcasters Lounge. Showroom na rin po ito at bawat linggo po na atin pong programa, magfi-feature po tayo ng mga produkto ng mga komunidad. Ito po'y binibenta para sa kanilang kapakanan. So ito pong produkto nito na isang lampshade gawa po sa mga agricultural waste ng banana trunks, ng kogon at iba pa. Isa po siyang export quality. Ibig sabihin maganda ang pagkagawa, matibay na produkto na gawa ng mga kooperatiba. We're selling this at 1,500 pesos. Maliit na amount for those na naiintindihan kung gaano kahalaga para sa komunidad ang kumita sila sa ganitong mga produkto. For every item that you will sell at that you will buy, 350 will go to Elizalde Foundation. At ang 350 naman ay mapupunta sa makakalikasan. Pero ang mas malaking bahagi, ang 850, ay pakikinabangan po ng atin pong Ziva Cooperative sa kanilang Bundok Mo, Tamnan Ko na programa. Ang pagbili po nito ay mga ngahulugan na tumutulong kayo sa reforestation ng Cagayan Valley. At sa mga similar na produkto ay ginagamit din po para gawin ang ganito ring uri ng gawain sa iba naman pong lugar. Kung gusto niyo makita mga produkto na to, pumunta po kayo dito po sa ating lounge. Bukas po ito from 8 a.m. to 5 p.m. araw-araw, Monday to Saturday. May benta po kaming kape dito, organic na mga pagkain. At kada Sabado, at least kami ay merong kapihan discussion dito. Baka may iba pang grupo na mag-organize dito. Welcome naman po sa Elizalde yun. Makipag-ugnayan po kayo para yung ibang oras naman, kayo naman ang nag-uorganisa dito. Gagawin po nating malawakang huntahan, no? Puntahan ng mga taga-Maynila. Sa gitna po ito ng Maynila. Tayo po ay nasa TM Calao, Trinity Building, room 605. Pag tinanong kayo ng gwardiya, sabihin nyo lang sa Elizalde. Sa Elizalde Broadcasting, 605, Trinity Building, TM Calao, City of Manila. Huntahan, tambayan. Kung ikaw ay makakalikasang teacher, makakalikasang nasa gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, makakalikasang estudyante, makakalikasang driver ng jeep, o kung sino ka man na gusto mo makipag-usap sa iba pang mga makakalikasang tulad natin, pumunta po kayo dito. Ang sentro po ng usapan ay nasa Elizalde Foundation. Ulitin ko po, room 605, Trinity Building, TM Calao, ang bagong tambayan ng mga makakalikasan dito sa Metro Manila Bay Watershed. Ang Metro Manila Bay Watershed po ay ang buong Kalakhang, Maynila, bahagi ng Region 3, bahagi ng Region 4A. Lahat po tayo ay may common ecosystem band.
ang atin pong band ng Manila Bay. Ang Manila Bay po ay hindi lamang yung nasa Maynila. Malaki po ang Manila Bay, no? Hanggang part ng Bataan, hanggang part ng Pampanga, part ng Calabarzon. Kung kaya't lahat po kayo, welcome dito. Dahil nagtatayo po kami dito ang mga kalikasan movement, tinatawag po nating quick reaction team. Mga taong willing umaksyon, yung tinatawag ni Ka-Orlan na direct action. Pero huwag kayo mag-alala. Ang kabuang mga Kalikasan Alliance ay ang isa sa mga prinsipyo namin, active non-violence. Mapayapang aksyon, aktibong paggalaw. Hindi ho kami gumagamit ng dahas. Kung kami ay pupukpukin, magpapapukpuk kami. Pero hindi ho kami pupukpok. Hindi ho kami pupukpok. Hindi po yan ang ugali ng mga nasa active non-violence. Kung gusto nyo sumama sa aming mga direct action, asahan po ninyo. Hindi ho tayo gagamit ng dahas upang itulak ang ating mga advokasya. Dito po natin bubunuin ang unang quick reaction team ng Makakalikasan Movement dito po sa kada Sabado na makapihang makakalikasan ng kilusang makakalikasan or makakalikasan. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat Ka-Orlan, Chot. Salamat. At salamat natin sa Imelda Foundation at sa muli po, Sabado, next Saturday, every Saturday po tayo, 2:30 to 3. At kung malapit ka lang, pumunta ka na rito. Dahil pag alas 4 ay magsisimula na po ang ating kapihang makakalikasan. Maraming salamat, Tot. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat, Carol.